Good day everyone. Ituturo ko po sa inyo ngayon kung paano mag-change mode of payment kung kayo po ay magre-request. Pero bago po 'yan, tandaan po natin ang changing of mode of payment or amendment na gagawin natin. Mag-request tayo from monthly to quarterly or di kaya gusto mo nang gawing yearly. Make sure na active ang status po ninyo sa Kaiser. Kung pagbukas ninyo sa inyong Kaiser, ay ganito po ang inyong account. Ang gagawin nyo muna is mag-reinstate. Ipa-reactivate yan and then magre-request tayo ng change mode of payment. So, dapat ganito ang Kaiser portal mo. Dapat active. So, ngayon ang gagawin natin is open your Kaiser portal. I-click nyo po yung support. Click here to send us a message. Click nyo support ticket. And then ilagay nyo po ang inyong email address. Policy number, saan mo yan kukunin? Punta ka sa iyong portal. Copy paste nyo yung policy number. Lahat po na may nakikita ninyong asterisk na red, lalagyan nyo po yan. Concern, click nyo po amendment. Issue type, click nyo po change mode. Request, computation. Subject, anong ilalagay mo? Sa subject, ilagay nyo change mode of payment. Ang details, ilagay nyo annual computation request. O di kaya kung quarterly o di kaya semi-annual ang i-request mo. And then i-click nyo po ang box. I'm not a robot. And then click nyo po submit. Sa email ninyo, may matatanggap po kayo kaagad na ticket. Ang sabi niya dito, you would like to acknowledge, blah, blah, blah. Okay, hintayin nyo lamang po. Okay, within 7 days, ang computation na yan. So, ang susunod na email na yan, within 7 days, ito po ang matatanggap ninyo. So, ito po yung email na nakalagay. Okay, matatanggap nyo po ito, yung request ng computation. Tapos, mayroon naka-attach po dyan na documents. So, ang documents, andito po nakalagay kung magkano yung babayaran ninyo. Yung naka-highlights. Okay, yung total amount paid, yan ang dapat ninyong bayaran. Okay, tapos nakalagay dyan, dapat babayaran nyo yan sa ganitong petsa. Okay, ganitong date. Pag lumagpas kayo sa date na yan, huwag nyo nang bayaran. Bakit? Kasi ang computation magbabago. Okay, kaya advice natin na bago ka mag-request ng change mode of payment, ay naka-ready na yung pambayad mo. Okay, so pag okay na yan, magpadala kayo sa bank account ng IMG at yung resibo na yan, ito po yung gagawin natin. Buksan uli ninyo ang inyong Kaiser. I-click nyo po application for amendment. So ito po ang fill upan ninyo kahit screenshot lang tapos lalagyan nyo na lang dyan ng kung electronic. Ang perma ninyo, electronic. So ano ang pipilapan mo dito sa amendment? Ito, last name, first name mo, ilagay mo, and middle name. Anong plan ang kinuha mo? Contract price, saan yan makikita? Ang contract price, makikita yan sa iyong Kaiser portal. I-click mo lamang yun, open mo, and then click mo, view schedule of benefits. Then, lalabas ito. Itong bilog na binilugan natin, contract price, yan yung ilagay mo doon. Okay, nalagay mo na yung contract price. Ang policy number, nandiyon din sa portal mo. Okay, ilagay mo lang yung dulo ng number na yun ng policy mo, kasi nandiyan na yung una. Okay, type of amendment. Ano bang baguhin natin dito? Okay, wala tayo dyan. Nandito tayo sa change mode of payment. So, i-click mo po yan. Anong ni-request natin? Mag-change tayo for yearly payment. Then, i-click natin annual. Kung 6 months, then 6 months. Kung quarterly, then quarterly. Kung gusto mong advance full payment, click mo rin yan. So, nag-request tayo for annual. Check mo yan. Ilagay mo lang dyan Philippines. Ito, kung anong araw. Hindi kaya anong date, And then, kung anong buwan. Okay? Signature of plan holder over printed name.
Yan. Pangalan mo and then pirmahan mo na lang sa taas. And the rest, wala na yan. Nafilapan mo na yung amendment. Then, punta na tayo sa Kios 2. So, mag-login po kayo sa inyong IMG account. Click nyo po sa baba, Kios 2. Amendment. Lagay po natin, policy number. Punta ka sa portal mo, kopyahin ang policy number, huwag isama yung ultimate hanggang lumabas yung pangalan mo. Click search. Okay. Unahin natin yung premium. So, magkano yung premium? So, ito po ang nakalagay. Ang premium is 22,056. Okay, ilagay natin dito, 22,056. Policy fee. May nakalagay bang policy fee dyan? Nakalagay is 0. Huwag nating lagyan. Okay, reinstatement fee. Nakalagay bang reinstatement fee? Wala din. Then, tanggalin natin yung 300. Palitan natin ng 0. Surcharges. May surcharges ba na nakalagay dyan? 1,939 and 29 cents. Lagay natin yan. Amendment fee, may nakalagay ba doon? Amendment fee, 300. So, ilalagay natin yan, 300. Okay, so ganun lamang po siya, no? And then, i-upload natin yung form na pinila pa natin. Upload amendment form. Yan. Ito yung amendment form na i-upload po natin. Yung pinilapan nyo, click yan, then click open. Okay. Lumabas na, click nyo po next. Check nyo po yung amount. Ang amount na yan, 24,295.29. Yan ba ang total na nakalagay doon sa computation na dumating sa atin? So, make sure na magtugma yan. Kung hindi, i-click nyo po yung edit. Click nyo po yung first name, last name, email. At saan kayo nagpadala ng pera. So, ang next na gagawin ninyo, ang proseso ng pag-upload ng resibo, sundan nyo lamang yung mga link na to. Okay? Mayroon po tayo yung mga link na yan na makikita nyo po sa FB page group ko o FB page, Kaiser Members Abroad o di kaya sa YouTube na to. Okay? Makikita nyo po yan. I-click nyo lamang yung playlist. So, sundan nyo kung paano. Click nyo lang yung playlist. Sundan nyo kung paano mag-upload ng resibo. Na-upload na natin ang resibo. Hintayin natin yung approval. I-check natin sa ating payment sa Kaiser portal kung nagbago na ba yung request natin for annual computation. So nakita natin hindi pa nagbago. I-click nyo po yung payment history. Ando na ba yung mga binayad mo? So kung wala pa rin, din hintayin natin na ma-approve. Okay? 3 to 4 weeks. Kung andyan na yung mga binayad mo, pero hindi pa rin nabago ang computation. Click nyo po yung support. Click here to send us a message. Click nyo support ticket. Lagay mo yung email address mo. Lahat ng mga naka-asterisk na red, lagyan natin. Policy number mo, name of member, mobile number, concern, click nyo po amendment. Lumabas ang issue type, click nyo po change mode. Request, approval of change mode. Subject, anong subject natin? Approval of change mode from monthly to annual. Request for OPMS update. Attach file. Anong ilalagay natin na file? Ito. Yung amendment na ginawa natin. Okay. Ano pa ang isusunod natin? Yung computation na binigay sa atin. Ang computation na yan yung ilalagay nyo po doon. Okay. Na-attach na yan. Dalawa, amendment form at saka computation. Click nyo I'm not a robot and then click nyo po submit. Okay, so pagkatapos nyo maklik yung submit, i-check nyo ang email ninyo dahil may email yan sila na kailangan mong fill upan. Okay, ang kailangan mo lang naman is yan, ilagay mo yung pangalan mo, name of member, policy number, at saka yung amendment form. Okay, ang gagawin mo, kopyahin mo lang ito. Click mo yung reply. Copy-paste mo lang yan. Okay, lagay mo siyempre yung pangalan mo, anong policy number mo sa Kaiser mo, at yung amendment form. Ano yung amendment form? Pinil-upan mo.
Okay? Isama mo na rin yung computation para hindi na sila magtatanong. So, isama mo na rin yung computation. So, yun. Pag na-attach mo na yan, computation at saka yung amendment, then click mo send. Okay na yan. And then, abangan mo na lang. Sana po nasundan ninyo. Maraming salamat.